Meron pong nakakalungkot na balita na inihayag po si BP Inday Sara, mga ka-PL, dito sa isang interview. Mamaya po, panuorin ho natin. Patungkol po ito kay Tatay Digong. Pagkatapos na po kasing dumalaw sa loob ng detention center ng ICC, syempre, nagkausap po sila ng ating Tatay Digong. Inihayag na po lahat sa isang interview na ayon po kay BP Inday Sara, mga ka-PL, nagbigay na daw po ng huling habilin si tatay na kapag ka siya di umano bawian ng buhay, i-cremate kung saan naroon siyang bansa at huwag na pong iuwi sa Pilipinas, na ito po ay pinakaayaw po nating mangyari maging ng mga pamilya Duterte. Bago po ang video, mga kababayan, basahin ko lang po itong balita mula po sa SMNI, gikan sa masa para sa masa. Ang sabi ang huling habilin ni Tatay Digong. FPRRD tila namamaalam na matapos mag-iwan ng huling habilin kay BP Inday Sara ngayong araw, Hulyo 8, 2025. Ayon sa Vice Presidente, nais ni Tatay Digong na ma-cremate kung saan man siya bawian ng buhay. At huwag nang iuwi pa sa Pilipinas. Halimbawa, mabawian siya, mga kababayan, ng buhay mismo sa loob ng detention ng ICC, nasa Netherlands siya, doon na lamang di umano siya i-cremate. Ayaw natin mangyari yung ganon. No? Ang hinihilingan natin lagi makauwi siya dito sa ating bansa na malakas pa ang pangangatawan, bahala na matanda na. Importante, buhay siyang makakauwi sa ating bansa. Kung bawian man siya ng kanyang buhay, bunga nitong kanyang katandaan, at least nasa bansa siya na bawian ng buhay. At dito siya maililibing sa libingan pa ng mga bayani. Dahil karapatan niya yan, mga kababayan, di ba? Ito pa. Ngunit, pagtatapat ni BP Sara, hindi siya pabor sa cremation ng ama. At umaasa pa rin siyang hindi ito mangyayari. Katulad po natin, mga kababayan. No? Ayaw nating mangyari sa kanya yan. Ito pa, ang mismong isa sa mga sinabi ni BP Inday Sara. Mamaya po sa video, marami ho siyang sinabi. Ito lang po kasi ngayon ang naka-highlights Kasi medyo alarming ito, mga kababayan. Hindi ho basta-basta makarinig ho tayo ng isang habilin ng isang taong minahal po ng maraming Pilipino. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Kita niyo na? Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas, ipa-cremate na lang daw siya dito. Ito na po yung video. Panoorin na po natin, mga kababayan. Napakarami pa po sinabi ni BP Inday Sara. May konting biro pa nga ito na. Kaya sabi ko nga, it's not in the mood at bigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya pamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, naman yan. Sabi niya, kung pumatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanya katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito yung ashes daw. Yung kanya. And then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung hatiin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing na namin dito sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko,
kung pumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion na yun. How did you feel po nung magganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Yeah. Daming gusto na umiyak. Yeah. Well, natural din naman na siguro yung sa 80 years old, no? Na mag-isip na ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun pag nangyari. O, napansin nyo ho ba, mga kababayan, no? Ang reaksyon ni BP Inday Sara, bagamat malungkot po yung kanyang mga sinabi, katunayan nga daw, sabi ni Atty. Harry Roque, doon sa Netherlands, sa labas po ng ICC, napakarami hong tao ron, alam mo natin yan. Nung marinig po nila ang mga sinabi ni BP Inday Sara, nalulungkot. Gustong umiyak. Nagpipigil nga lang. Dahil itong si BP Inday Sara, nagpapatawa pa ho, mga kababayan. Kumbaga, sa nararamdaman ko lang, para sa akin lang, parang, tanggap na po nila, mga kababayan. Dahil po sa edad na rin siguro ni Tatay Digong na 80 anyos na, yuba, at medyo may kahinaan ng katawan, wala nang panimbang mahirapan na nga sa maglakad, di ba? Parang tanggap na po yata ng pamilya Duterte. Nagpapatawa pa nga si Inday, di ba? Sabi niya, paano kapag hindi namin sinunod yung gusto mo na i-cremate ka at iuwi pa rin namin yung katawan mo sa Pilipinas at ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo o nanay mo. Babalik ka ba? Sabi nga ni Inday. Pag-iisipan niya daw, pero pwede rin si Tatay Digong talaga kahit na sa mga huling habilin niya, nagpapatawa pa rin siya, mga kababayan. Ayaw niya ho ng malungkot. Tingin ko lang, no, kay Tatay Digong, ayaw niya po ng magiging malungkot po tayong lahat, mga kababayan. Kung sakasakali man dumating yung araw na yan na bawian na siya ng buhay, sana lang dito sa ating bansa, siya bawian at ilibing siya sa libingan ng mga bayani dahil karapatan niya ho yan. No? Kita niyo naman, nagpapatawa pa rin siya. No? Kaya relax lang po tayo mga kababayan, wag lang ho tayong malungkot. Okay? Relax lang. At dumarating naman talaga ang mga pagkakataon na yan sa bawat isa sa atin. Pero hanggat maaari, siyempre, ang gusto ho natin, ipanalangin po natin lagi, mga kababayan, na sana makauwi ng buhay, malakas pa ang ating tatay, yung makapagbibigay pa siya ng kanyang mga alam niyo yung mga magaganda niyang payo na pinapakinggan natin at higit sa lahat, kung bawian mo siya ng buhay dahil sa kanyang katandaan, dito sa ating bansa at dito rin siya ililibing. Di ba? Yan lang po ang mga panalangin itawag natin sa Ama, mga kababayan. Okay? Ito pa isang balita, mga kababayan. Medyo nakakainis naman po ito. Kung kanina nakakalungkot dahil sa mga sinabi ni BP Inday Sara, eto maiinis ka Kasi mahahalungkat mo yung mga nangyari sa Pilipinas, mga kababayan. Yung mga kapalpakan ni The Junior na tinatabunan lang nila ng kung ano-anong issue. Eto, basahin ko po, mahigit 2 linggo na lang bago ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Bongbong Marcos. Malapit na, Kapuso kasi GMA ito galing Ano ang mga gusto ninyong talakayin niya? I-comment ang inyong sagot at pwedeng ma-feature ito sa saksi. Ayan. I-comment daw. Pero kung ako mag-comment dito, mga kababayan, ang gusto kong talakayin niya ay napakarami ho, mga kababayan. Unahin po natin itong pinakabago na ginawa niyang pagsunog ng mga
Shabuyas doon sa Tarlac na matapos ito masunog, sinuri ng PIDEA na nagnegatibo. Wala di umanong bakas na itong sinunog nagmula sa Shabuyas, nagmula sa pulburon, nagmula sa marijuana. Ano pala yung mga sinunog na yun? Tawas, damo na nakikita natin sa gilid o harina. Di ba? Yan ang isa dapat na matalakay niya sa kanyang State of the Nation Yabang Address. Puro yabang na naman yung State of the Nation niya, mga kababayan, dahil wala naman tayo nakikita ang mga nagawa niya. Dahil naman sabihin niya, nakagawa ko ng maraming airport, wala naman tayo nakikita. Nakagawa ko ng maraming highways, mahahaba, malalapad, wala rin tayo nakikita. Napagawa ko na ang San Juanico, anak ng Patola. Ngayon, sira pa rin. Di ba? Pangalawa kong gusto niyang talakayin, mga kababayan, yung tungkol po sa BICAM report na napakaraming blanco. Pangatlo, 5,500 flood control project niya daw, mga kababayan. Na kita nyo ngayon ang Kamaynilaan. Nagsisimula na po ang baha dahil tag-ulan na. At napakarami pang dapat niyang talakayin. Sana matalakay niya ito, mga kababayan. Ngayon, kung kayo ho ang tatanungin, mga kababayan, ano po ang gusto ninyong talakayin niya sa kanyang State of the Nation na walang nagawa, na puro yabang lang? Paki-comment po, mga kababayan, hanggang dito lang. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.